So, ito naman guys ay kalabasa. Magiginata ang kalabasa po ako. Gawa ng may nabili akong alimasag. Alimasag na napakatagal ko ng panahon na hindi naluluto. Kanina ay may naglako ng alimasag. Kaya magiginata ang alimasag tayo guys. Ganito yung karaniwan na inilalahok sa alimasag pag ginataan guys sa Bicol. Ganito lagi. May kalabasa, may sitaw. Kasi pag yung kalabasa ay medyo nadurog-durog na, sumisiksik siya dun sa alimasag. Masarap sipsipin. May filler pala ako. Pinahirapan ko pa ang sarili ko kanina doon sa papaya. Kaya naman, for today's menu, ay magluluto din tayo ng ginataang alimasag para sa ating tinolang tahong. Kaya, dalawang ating lulutuin guys for today's video. Dito talaga ako nagbalat sa labas at napakabana sa loob. At least dito mapresko. Mapresko. So, ayan na. Madami-dami na rin to at masarap talaga to sa alimasag. Tonight. Pero matigas ang kalabasa. Para medyo mabilis siya maluto. Ninipisan lang natin para mas masarap pag medyo siya, nagki-creamy yung kalabasa at papasok siya sa loob ng alimasag. Mas malasa yung gulay. Diba? Creamy, creamy ginataang alimasag na may kalabasa. Bebe, dahan-dahan lang ha. Nag-crack na ang niya, gawa niyong saka pinapahulog ba naman sa hagdanan. Ginataang alimasag na may kalabasa guys. Nakaka-relate po nito ang mga tiga Bicol. Mga ganitong lutuin, mga ganitong gulay. Nahihilig po sa ginataan. Kaya naman tayo ay magiginataang alimasag na may kalabasa.
Oh, talagang sabay atang pumasok sa ano. Ang ating gugugulay ay kalabasa at alimasag na. Gigiginataan na gugulay tayo. Oo, oo.